Bali, ang senaryo po dito, mga kababayan, may mag-boyfriend, girlfriend, na siyempre, normal naman sa atin yan, nagbibigayan ng mga simple gifts. Binigyan ng cellphone yung kanyang boyfriend ng girlfriend. Tama ba, Steph? Unfortunately, namatay yung lalaki, yung boyfriend. Hindi alam na hulug-hulugan pala ito. Yes. Ngayon, yung kamag-anak, hinahanap yung cellphone. Baka mamahalin itong cellphone na ito, Steph. O kaya naman, kaya hinahanap baka may wallet. You know, yung mga wallet na may laman mga cash, Tama. pang payments natin, pambayad, di ba? So baka yun yung interest nila. Sige, discuss natin kung paano ba ito. Paano Yung po cellphone o kaya yung wallet na may lamang cash, di ba? Normally, ganyan. Yes po. So, sino po ang tamang pagmamayari nito? Sino may karapatan? Sino po may karapatan? Ayon sa batas, sa senaryo yan, definitely, Steph, no? Masasabi natin na it's the property or the cellphone. It's owned by the girlfriend. Maliwanag yon based dun sa facts na binigay sa atin. Una, kahit binigay na sa boyfriend niya, pero nasabi mo na hulugan. Yes. So yung hulugan, when you say installment, there's a contract between the girlfriend and yung credit card company. So kung ito ay hindi pa nababayaran ng buo, let's say installment pa, ang nagmamayari ng cellphone definitely yung girl pa. Okay. Ay, attorney, paano naman? Binigyan na nga yung possession. Yes. One of the exceptions ng delivery, kasi may mga valid modes of delivery yan under the law. Pero kasi ito, may lien pa, may utang pa. Hindi pa sa kanya talaga totally na ililipat yung title ng cellphone. So, hindi talaga siya pag-aari ng lalaki na namatay. Ngayon, kung hinahanap ng mga magulang, pwede kasi nating sabihin na doon sa parents na una po, ang nakakontrata dyan, yung girlfriend. So, hindi sa privy doon sa kontrata. Pangalawa, yung ownership, nandun pa sa may credit card company yan. Pangatlo, kasi pag tinignan mo yung taxation sa estate po, pwede mo lang isama sa compute ng estate nung namatay kung yung property, whether personal property or real property, ay nakapangalan sa kanya. Sa kanya na yung, siya na yung may-ari. Yes. In this case, hindi pa pag-aari ng lalaki Yes. yung cellphone. So, hindi pa sa kanya nakapangalan. Pangatlo, I will presume na, di ba normally mag-boyfriend, girlfriend, hindi naman yan, pag may nagbigay sa'yo, kailangan bang isulat mo? May kasulatan, ika nga, di ba? Kasi parang donation yun eh. Exactly. Binigay ng girl sa boy yung cellphone, parang for free, of course. Yes. Donation. Wala silang kasulatan. Yes. Ang sinasabi ng batas, any amount in donation and in excess of 5,000 pesos, dapat it must be in writing. Siguro sa fax mo, nagbigay ba sila ng sulatan? Wala naman siguro. Normal sa relationship, wala naman gano'n. Minsan nga, mamahalin pa, wala kasulatan, di ba? Dahil, pag-ibig, siyempre, pag mahal mo isang tao, kahit ano, hanggat kaya mo, ibibigay mo. So, ang assumption ko dito, walang kasulatan. So, invalid din. Kumbaga, yung donation, invalid.